So hello, what's up mga lifestyle, magandang araw sa ating lahat. So meron na share sa inyo kasi napansin ko lang ang dami ng small content creator nowadays. Actually, hindi po masama yun. Hindi po masamang mangarap. Kasi nasa democratic country po tayo, kaya malaya tayong gawin lahat ng gusto nating gawin. Napansin ko lang, ang dami kasing nagsasabi na pag meron ka ng channel, meron ka ng page, malaki na yung followers mo, malaki na yung subscribers mo, milyon na yung kinikita mo. Especially yung mga may malalaking subscribers, followers na umabot na ng milyon. So, yung thinking ng ibang tao, pag content creator ka, tapos ganun nakalalaki yung channel mo, is kumikita ka na ng milyon din. Hindi ganun ano. Gusto ko lang i-emphasize sa inyong lahat na nagdedepende pa rin po yan sa mga viewers. Kahit ilang million views pa yan, kahit sabihin natin 1 to 2 million views, pero yung mga viewers natin hindi naman pinapanood yung mga ads, ini-skip lang, ganun pa rin, useless pa rin, especially sa YouTube, no? Kasi sa YouTube nagraran po talaga yung ads sa video mismo pinapasok, not like sa Facebook, merong nasa baba yung mga ads. So iba't iba yung style ng mga sponsors, no, yung mga ads. So again, yung pagiging small content creator is hindi basta-bastang trabaho. Mahirap po yan. Pinagtsatsagaan po yan, no? Especially kung yung content mo is about sa life mo. So wala namang may pakialam sa atin kasi especially hindi naman tayo sikat, no? Kailangan po talaga nating gumawa ng unique na content para at least mapansin sa social media. The very good example here is si Boy Tapang, di ba? So dati si Boy Tapang, kung ano yung ginagawa niyang katoksikan, kumakain siya ng mga stool at kung ano-anong mga makikita natin sa paligid is kinakain niya. That's why bigla siyang sumikat. Kaya nga lang na take down. So yung content niya is very risky din, ano? Kasi bawal yon sa community ng YouTube. So that's why na take down. Pero nung nagpagbalik niya, since meron na siyang pangalan, so pagbalik niya, iba na yung content niya. Pero ganun pa rin, kumakain pa rin, pero healthy foods na. Not like dati na kung ano-ano na lang, na kung makikita natin tae, kung ano-ano pa, no, whatsoever. So that's why na-take down yon. Ngayon, pagbalik niya, nag-boom na naman agad. Kasi nga, may naiwan siyang pangalan. So gusto kong i-emphasize sa inyo mga ka-lifestyle, yung pagiging content creator is gagawin lahat para mapansin tayo sa social media. Kaya yung mga nagsasabi dyan na OA, alimbawa yung Kawander family ba yun? So ang daming bashers ng channel na to, no? Pinapanood ko to, ang daming bashers, daming mga negative comment, no? Kasi yun na nga, ka-OA-han daw. So gaya nga nasabi ko, nasa democratic country tayo. Malaya tayong gawin. Wala tayong karapatan na sila pigilin dahil may right sila, di ba? Buhay nila yon. So dapat suportahan na lang natin, no? And isa rin ikalalago kasi ng channel or ng page is yung mga bashers. The more bashers, the more views. So yan yung itagaan nyo sa bato. Itagaan nyo sa kokote nyo. So again, sa lahat ng mga aspiring small content creator gaya ko, kailangan natin talagang igapang yung page natin, yung channel natin. No, hindi man ganun ka gaganda yung vlog natin. I hope someday, and I know someday for sure, is aangat din tayo. Wala namang, take note, walang nagsisimula sa baba na, umangat agad, no? Wala nagsisimula na tumaas agad. So nagsisimula sa baba. Yun nga lang, dapat kailangan natin ng sipag at tiyaga.
kailangan natin mag-invest ng sipag at syaga kung gusto nating magbunga yung pinaghihirapan natin. So, yun lang, no? So, I hope this video will inspire to those people na ready na mag-give up kasi ang bagal ng progress na kanilang mga page, channel, mga social media platforms sila, ang bagal ng progress. So again, walang shortcut sa success. Kailangan nating paghirapan. So yun lang mga ka-lifestyle. Peace.